Anak, narinig mo ba ang nangyari kay Tutoy? Naku, ang aga niya magkakaanak. Hayaan mo na sila at yun talaga ang kapalaran niya. Kaloob ng Diyos na magkaanak siya sa edad niya. Isa pa, hindi na siya musmos para hindi makagawa ng bata. Frank, hindi kaloob ng Diyos ang hindi sinasadyang pagbubuntis. Hindi ba palagi kong sinasabi sa'yo, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Dapat ikinakasal na muna kasi bago mag-anak. Pero dahil matigas ang ulo niyang si Tutoy, ayun, at nadisgrasya, maaga tuloy nakabuntis. Siya na nga lang ang inaasahan ng pamilya nila na pwedeng magpaahon sa kanila sa hirap. Paano na ngayong magkakaanak na siya? Hindi na sinagot ni Frank ang sinabi ng papa niya. Ang totoo ay naiinis siya sa mga sinasabi nito. Naturingan kasing relihiyoso ang tatay niya, pero eto at tsismoso naman. Mula pagkabata, talagang relihiyoso na ang pamilya nila. Walang linggong hindi sila nagsisimba. Kahit pa masama ang pakiramdam nila, talaga namang nagsisimba sila. Yun ay dahil sa paniniwala ng kanyang ama na ang Diyos ang nagsalba sa kanila noong nangangarap silang magkaanak. Miracle baby kung ituring si Frank dahil 10 taon na mula nang maikasal ang mga magulang niya ay hindi pa rin sila nagkakaanak. Mula lamang noong natuto silang magdasal at magsimba kada linggo, ay sakalang nagbuntis ang nanay niya. At matapos ngang manganak ng nanay niya, nasundan pa ng 2 mga kapatid. Kaya ikaw, sana ituloy-tuloy mo ang pagiging sakristan mo at maging pari ka para maging gabay ka sa pamilya natin. Anak, ikaw ang pag-asa namin. Huwag mo sana kaming bibiguin, ha? Opo, Papa. Huwag kang mag-alala at hindi naman ako susunod kay Tutoy. Hindi ko pa nga kaya maglaba ng damit ko eh. Maglaba pa kaya ng damit ng baby? Ang totoo niyan, hindi naman talaga gusto ni Frank na magsakristan at magseminaryo pagkatapos niyang mag-aral ng senior high school. Nasa huling taon na siya ng senior high at sa susunod na taon ay plano na ng mga magulang niya na magseminaryo siya. Pero wala yun sa loob niya. Ang totoo ay nangangarap din talaga siyang magkaroon ng girlfriend kagaya ng mga kaibigan niya. Kaya lang, hindi niya magawa dahil natatakot siya sa magiging reaksyon ng kanyang mga magulang sa oras na sumuway siya. Ayaw niyang ma-disappoint ang mga ito. Matapos siyang kwentuhan ng papa niya tungkol kay Tutoy, tumuloy na siya sa paglabas ng bahay nila para pumasok sa eskwelahan. Sa gate pa lang ng eskwelahan, sinalubong na kaagad siya ni Mark, ang best friend niya. Frank, malapit na birthday mo ah. Anong ganap? Magluluto ng pansit si Mama. Punta ka sa bahay para makikain ng pansit. Pansit? 18 ka na at pansit lang ang handa mo? Di pa rin ba tayo makakatikim ng alak sa birthday mo? Naku Mark, sa tingin mo ba papayagan ako ni Papa? Baka banggitin ko pa lang ang salitang alak, sinapok na ako nun. Biro lang. Alam ko namang hindi kayo inom ng alak eh. Good boy ka eh. Pero sana, tanggapin mo na lang yung regalo ko sa'yo sa birthday mo. At ano namang regalo yan? Di ba nagre-reklamo ka nitong mga nakaraang araw na masakit ang likod mo at parang marami ka ng lamig sa katawan kahit bata ka pa? Eto na ang chance mo. Magpapamassage tayo sa birthday mo. Wow, gusto ko yan. Pero may pera ka ba? Oo, kakapadala lang ni Mami sa akin last week eh. At may pera talaga ako. Kaya ililibre kita sa isang massage therapy clinic na alam ko. Ikaw talaga? Abuso ka sa pera na pinapadala sa ni tita. Isa pa, hindi ko alam na nagpapamassage therapy ka pala. Siyempre hindi naman palagi. Tuwing magpapadala lang si Mami. Alam mo na, minsan kailangan din nating masarapan. Ba't parang iba yata yung sinasabi mo? Nako Mark, wag mo akong sinasama sa mga kalokohan mo ha. Anong kalokohan ka dyan? Ililibre nga kita eh. Saka birthday mo. Dapat masaya ka. Oo na, sige na. Salamat kung ganun. Tara na at baka malate na tayo.
Si Mark ay kasama rin ni Frank sa pagsasakristan sa simbahan nila dito sa Capiz. Kaya lang, si Mark kasi ay hindi naman strikto ang mga magulang niya. Naging sakristan lang si Mark dahil tiyuhin niya ang pari sa simbahan. Pero mukhang hindi siya papayagang magseminaryo dahil siya ang pinakamatigas ang ulo sa mga sakristan ng pari. Dumating ang araw ng birthday ni Frank. Buong umaga ay nasa bahay lang siya dahil nga nagpansit ang nanay niya. Pero pagdating ng hapon, tinawagan na siya ni Mark at sinabing magkita sila sa tapat ng bahay nila. Dahil birthday naman niya, pinayagan siyang umalis at gumala kasama si Mark. Pero kung normal na araw, malamang na hindi siya papayagan dahil umpisa na ang tambak na activities nila sa school dahil graduating na. Sigurado kang hindi kalukuhan tong gagawin natin ha? Talagang uupakan kita kapag hindi pala tumasahe. Masahe nga. Parang niluloko ka naman eh. Mukha ba ako manluloko? Kailan ka pa hindi nagmukhang manluloko? Ay grabe siya oh. Di wag na lang tayo tumuloy. Akma sanang babalik na si Mark pero pinigilan siya ni Frank. Ito naman, di ka naman mabiro. Masaya nga ako na may regalo ka sa akin ngayong birthday ko no. Pero sana pinera mo na lang. Baka mas ma-appreciate ko pa. Alam mo, para sa magpapari na gaya mo, mukha kang pera. Mas magandang experience. Kapag naging pari ka na, siguradong hindi mo na ito mararanasan ulit. Bakit? Hindi na ba ako pwede magpamasahe kapag pari na ako? Siyempre, magiging busy ka na sa kakasermon. Dapat yata ikaw magpari. Ang galing mo manermon eh. Napailing na lamang si Frank at saka sila nagpatuloy sa paglalakad. Panay ang kwentuhan nila habang nasa biyahe patungo sa klinik na sinasabi ni Mark. Ito ang unang pagkakataon na pupunta talaga si Frank sa isang klinik para lang magpamasahe. Noong huling nagpamasahe siya ay nung hinilot siya dahil nagkapilay siya. Hindi niya nga lang alam kung masahe rin ba ang tawag sa hilot pero parang ganun lang din naman ang ginawa noon. Pagkarating nila sa klinik, kaagad na kinutuban si Frank pagpasok pa lang. Hindi naman sa judgmental siya pero ang babaeng nasa reception ay may makapal na makeup at ang suot na damit ay halos luwa na ang cleavage. Alam niyang hindi siya dapat maging judgmental pero hindi niya maiwasan. Di ba dapat naka-uniform ang mga staff? Bakit parang iba yata yung uniform? Parang pang hostess. Uy Mark, sure ka bang matino ang mga masahista dito? Baka mamaya ibang masahe palang ginagawa nila. Basta, pumunta ka na nga rin sa kwartong binigay sa atin. Ha? Magkaiwalay tayo? Oo, alam ka naman magkasama tayo. Sige na, pumunta ka na doon. Ito ang susi oh. Nag-aalangan man, dumiretso na siya sa number ng kwarto na nakalagay sa susi na ibinigay ni Mark. Nang makita niyang pumasok na si Mark sa kwarto na para rito, doon lang niya binuksan ang kwarto namang para sa kanya at pumasok sa loob. Hindi pa man siya nakakapasok sa ganitong klaseng klinik, nakikita niya naman ang ganitong itsura ng kwarto sa mga pelikulang napapanood niya, kaya naman hindi siya nag-alangan na baka pinagtitripan lang siya ni Mark. Naupo lamang siya sa may sofa na naroon at hinintay ang magmamasahe dahil hindi niya alam ang gagawin. Ilang saglit lang ay bumukas na ang pinto at pumasok ang isang magandang babae. Mukha itong bata. Siguro kung tatansyahin ay kaedad niya. Working student ba to? Yun ang tanong niya sa isip niya. Good evening, sir. I'm Regine. Ako po ang massage therapist mo for today. Nakangiti pang bati nito. Mukha rin namang normal ang itsura ng dalaga. Nakauniforme ito na pangmasahista, kaya agad siyang tumayo. Mabuti na lang at maayos ang uniforme nito, hindi kagaya nung babae sa reception na mukhang hostess. Salamat at dumating ka na. Ready na po ba kayo, sir? Oo. Siyempre, alangan namang magpahintay pa ako sa'yo. Kung ganon, maghubad na po kayo, sir, kung ready na kayo. Tapos simulan na natin. Ha? Teka, ano? Bakit ako maghuhubad? First time niyo po ba, sir?
Oo. First time kong pumunta rito. Kasi, sinama lang ako ng kaibigan ko. Mukhang hindi po kayo na-inform sa mga dapat gawin. Di bale, sir. Tutulungan ko na lang po kayo. Teka. Gusto mo ba ako nang maghubad sa'yo, sir? Hindi. Ako na. Bakit ko naman iuutos pa sa'yo pati paghubad ko? Natatawa pa si Frank na tumalikod mula kay Regine at saka marahang hinubad ang pangitaas niyang damit. Nang humarap siya sa babae, inabutan siya nito ng puting towel. Pati po sa baba, sir. Ha? Bakit? Pati ba yung sa baba mamasahihin mo rin? Mukhang wala po kayong idea, sir. Ano po bang sinabi sa'yo ng kaibigan mo? Ano ba kasing dapat gawin? May rules ba dito? Pwedeng pabasa ng rules para hindi ako mukhang tanga? Sige po, sir. Dumapa na lang po kayo sa kama tapos ako nang bahala. Nag-aalangan man, dumapa rin naman siya kagaya ng inutos sa kanya ni Regine. Ilang saglit lang ay naramdaman na niya na parang may ibinuhos itong langis sa kanyang katawan. Kasunod nun ay ang paghaplos nito ng langis sa likod niya. Pwede bang huwag mo naman masyadong bagalang kasi nakikiliti ako eh. Kahit mabagal o hindi, kapag birhin po talaga, sir, nakakakiliti. Ano sinasabi mo? Anong birhin? Hindi na nagsalita pa si Regine at patuloy ito sa pagmasahe sa kanya. Noong una talagang nakikiliti siya sa ginagawa nito, ngunit sa kalaunan ay nasasarapan na siya sa bawat haplos at pisil na ginagawa nito sa kanyang likuran. Nakatulog na nga siya kung hindi niya lang naramdaman ang pagpisil nito sa kanyang puwetan. Uy! Anong ginawa mo? Sir, relax ka lang. Kasama sa package to. Ha? Anong package na sinasabi mo? Natigilan siya sa pagsasalita nang bigla na lang siyang pihitin pahiga ng dalaga. Nanlaki ang mga mata niya, lalo na nang pumatong ito sa ibabaw niya at bigla siya nitong halikan sa labi. Sa gulat niya, walang pakundangang naitulak niya ang dalaga. Kung hindi niya lang nahablot ang kamay nito, malamang na nahulog ito sa kama. Ano ka ba? Ano bang ginagawa mo? Bakit bigla ka nalang nangahalik? Sir, talaga bang wala kang alam o nagmamaang-maangan ka lang? Alam mo, mas mabuti pa kung ina-explain mo na lang sa akin kaysa yung tanong ka ng tanong. Hay, itong mahirap kapag bata at hindi nasabihan ng kasama eh. Tila naiinis na sabi ni Regine. Mukhang bad trip na ito sa kanya pero pinipigilan lang ang kanyang sarili dahil kliyente siya. Ano bang hindi nasabihan? Ang sabi ng kaibigan ko, masahe lang ang gagawin eh. Bakit nangahalik ka? Anong kinalaman sa masahe nun? Pati ba labi ko dapat masahihin? Sir, kasama to sa package. Ayaw mo ba? Anong package ang sinasabi mo? Sige na, sir. Sayang naman ang ibinayad ng kaibigan mo kung hindi mo gagamitin. Umayos sa pagkakatayo si Regine at akmang dadakmain ang alaga niya. Ngunit mabilis niyang nasalo ang kamay nito bago siya bumangon sa kama at tinignan nito ng masama. Mukha kang working student. Sigurado ka bang ganito ang gusto mong gawin? Doon lang tumigil sa pangungulit si Regine. Hinatak nito pabalik ang kamay niya at saka bumuntong hininga. Hindi na po ako menor de edad kung yan ang inaalala mo, sir. Kahit na. May iba pa mga trabaho ang pwede mong pagkakitaan. Mas maayos at hindi mo kailangan ibigay ang katawan mo sa mga lalaki. Tignan mo nga ang sarili mo. Mukha kang inosente at hindi pa dapat makaranas ng ganitong makamundo. Oo, sir. Meron nga ho akong trabahong pwedeng pasukan na mas malinis kagaya ng sinasabi mo. Pero meron bang kasing laki ng sasahurin ko dito? Biglang natigilan si Frank sa sinabi ni Regine. Tila binuhusan siya ng malamig na tubig. Anong ibig mong sabihin? Bakit kailangan mo magtrabaho ng malaki ang sahod? Bata ka pa naman at siguradong wala ka pang binubuhay kundi sarili mo lang. Nasasabi mo yan kasi wala ka sa posisyon ko. Palibasa hindi ka pa yata nakakatikim ng hirap ng buhay eh. Nakaramdam ng pagkakonsensya si Frank nang dahil sa mga sinabi ni Regine. Hindi na siya nakapagsalita
at napatitig na lamang siya sa dalaga. Kung titignan nito, mukha siyang napaka-inosente dahil sa simpleng ganda nito. Hindi kagaya ng babaeng receptionist na mukhang hostess. Si Regine ay halatang lipstick at pulbo lang ang nilagay na kolorete. Mas lalo tuloy na naig ang konsensya sa kanyang dibdib. Pasensya ka na kung ganon. Nabigla lang ako. Kasi hindi naman sinabi sa akin ng kaibigan ko na ganito pala ang ginagawa rito eh. Sir, kailangan mo pong gamitin ang inavail ng kaibigan mo. Kung hindi, malilintikan ako. Mapapagalitan ako ng boss ko rito. Okay lang kahit hindi mo na gawin. Ako na ang bahala magpaliwanag sa kaibigan ko, pati na rin sa boss mo kung sakaling mapagalitan ka. Bumangon na si Frank mula sa kama. Doon lang niya napansing wala na pala siyang pang-ibaba, kaya lumitaw ang harapan niya kay Regine. Dali-dali niyang hinugot yung tuwalya na nasa kama at itinakip sa pang-ibaba niya. Yung pantalon ko! Paano mo naubad? Nakatulog ka kasi ng mahimbing kanina. Kaya hindi mo napansin na nahubad ko na. Ayun ang pantalon mo, sir. Itinuro pa nito kung saan nakasampay ang pantalon niya. Pwede bang tumalikod ka habang nagbibihis ako? Sige po. Pero sir, sigurado po ba talaga kayong ayaw niyong gamitin yung binayad ng kaibigan mo? Siguradong sigurado ako. Kaya tumalikod ka na. Tumalikod naman ito kagaya ng gusto niyang mangyari. Nang makapagbihis na siya, pinaharap niya ang dalaga at inabutan nito ng 200 piso. Allowance ko na yan ng 2 araw. Hindi ako kasing yaman ng kaibigan ko kaya yan lang ang maibibigay ko sa'yo. Sir, hindi na po kailangan. Wala naman pong nangyari. Hindi. Magaling ka naman magmasahe. Kaya deserve mo yan. Matapos noon ay lumabas na si Frank sa kwarto at bumuga ng malalim na hininga. Hindi niya alam kung ano ang dapat maramdaman niya ngayon. Pero sa lahat ng kung ano-anong emosyong nararamdaman niya, mas nanaig ang inis niya kay Mark. Kung hindi ba naman siraulo ang kaibigan niyang yon, lagi na lang talaga siyang ipinapahamak. Naghintay siya sa tapat ng kwarto kung saan naroon si Mark. At nang makalabas na ito, kitang-kita ang saya sa mga mata nito. Parang may nakaimprentang tagumpay sa mukha. Ano, masaya ka? Uy, Frank! Ano, kumusta? Masarap ba? Lika nga rito. Pasaway ka talaga eh. Inis na piningot niya ang tenga ni Mark na kaagad nagpahiyaw rito dahil sa sakit. Aray ko po! Aray! Bakit mo naman ako pinipingot? Patuloy niyang hinatak ang tenga nito hanggang sa makalabas sila ng klinik. Nang makalabas na sila, saka lang niya binitiwan ang tenga ni Mark. Aray, grabe! Nasarapan ka na nga, sinaktan mo pa ako. Hindi ka nasarapan? Bakla ka ba, Frank? Hindi ko alam na pumapasok ka na pala sa mga ganitong lugar. Alam ba to ni Father? Siyempre hindi. Hindi pa naman ako nasisiraan ng bait para sabihin kay Tito na pumupunta ako sa ganitong lugar, no? Tigilan mo na to, Mark. Paano kung may sakit pala yung mga babae dyan sa loob? Di nahawaan ka pa. Isa pa, illegal ang ganito kaya wag mo nang uulitin ha. Teka nga. Ibig mo bang sabihin, hindi mo ginalaw yung babaeng binayaran ko para sa'yo? At sa tingin mo gagawin ko talaga yon? Yung hina mo talaga. Gusto ko lang naman sanang iparanas muna sa'yo bago ka magseminaryo. Bad trip ka naman 3,000 kaya ang binayad ko dun. 3,000? Grabe ka! Huwag ka mag-alala. Ibabalik ko yung binayad mo. Pero ipangako mo sa akin na huwag mo na ulit gagawin to ha. Hindi na, hayaan mo na. Kasalanan ko rin at hindi ko sinabi sa'yo. Di ko naman kasi alam na tatanggihan mo ang grasya eh. At kailan pa naging grasya yun? Huwag mo nang uulitin to at isusumbong talaga kita sa nanay mo. Hoy, KJ mo. Wala na. Di na happy ang birthday mo. Kaninang umaga, happy pa ako sa pansit ni Mama. Pero ngayon, bad trip na ako sa'yo. Ang sabihin mo, KJ ka lang talaga. Napailing na lamang si Frank imbis na sagutin pa ang kaibigan niya. Alam naman niyang kahit sabihan niya ito, hindi ito titigil kung hindi nito gustong tumigil. Imbes na isumbong ang klinik,
Pinili na lamang ni Frank na manahimik at itago ang nangyari sa kanya nung gabing yon. Iniisip niya rin kasi na kung sakaling isusumbong niya yon, kawawa si Regine kung mawawalan ito ng trabaho. Isa pa, kung isusumbong niya, sure ba siyang ipapasara ito? Kaya minabuti na lang niyang ipagsawalang bahala kaysa makialam. Isang linggo ang matuling lumipas. Halos makalimutan na ni Frank ang nangyari. Papasok na siya sa building kung nasa ng klase niya nang may pumukaw sa atensyon niya. Teka, si Regine ba yun? Oh, sinong Regine? Yung masahista sa klinik na pinuntahan natin noong nakaraan. Masahista? Regine ang pangalan? Meron bang estudyanteng nagmamasahe dun? Parang nasa 20 anyos naman halos lahat ah. Sigurado akong siya yun. Teka, dyan ka lang. Uy, anong? Teka lang, Frank! Hindi na niya pinansin si Mark at nagmamadali ng sinundan ng direksyon kung saan pumasok si Regine. Tinakbo niya yon at hinanap ang dalaga hanggang sa makita niya itong papasok sa isang classroom. Mabilis na hinila niya ang braso nito at pinihit paharap sa kanya. Regine? Tama ako. Ikaw nga. Sir, anong ginagawa mo rito? Dito ako nag-aaral. Senior high school at nasa huling taon na. Dito ka rin pala nag-aaral? Mukhang gulat na gulat si Regine na makita siya. Kaagad siya nitong hinatak palayo sa classroom hanggang sa makapagtago sila sa ilalim ng hagdan. Huwag mo na ako ulit kakausapin sa susunod. Ha? Teka, hindi kita maintindihan. Sir, alam kong pinagtitripan mo lang ako. Pero please lang, gusto kong makapagtapos ng pag-aaral. Gusto kong mabuhay ng mapayapa habang nag-aaral ako rito. Nagtatrabaho ako sa gabi para buhayin ng maliit ko pang kapatid at ang lasenggo kong tatay. At para na rin suportahan ang pag-aaral ko. Kung may konsensya ka, sana wag mo nang ipagkalat ang tungkol sa lihim kong trabaho. Saglit siyang napanganga sa sunod-sunod na sinabi ni Regine at napatango siya ng marahan. Oo naman, bakit ko naman ipagkakalatan tungkol sa trabaho mo? Hindi naman ako ganun kasama, no? Mabuti naman, sana hindi na tayo ulit magkasalubong. Wait, bakit parang kasalanan ko pang nagkasalubong tayo rito? Ikaw ang nakikiusap pero bakit parang ako ang dapat umiwas? Anong sabi mo? Nakikiusap kang huwag kong ipagkakalat sa iba, di ba? E di, maging friends tayo. Alam mo, kabisado ko na ang ganyang mga diskarte. Hindi ako nagbo-boyfriend. Hindi natapos ni Regine ang sasabihin niya dahil natawa na lamang si Frank. Ang advance mo rin pala kung mag-isip. Kaibigan lang ang gusto ko. Mukha kasing kailangan mo ng kaibigan. Isa pa, hindi kita yayayaing maging girlfriend. Magpapari ako. Magpapare? Gulat na tanong nito. Oo, kaya nga hindi ako pumayag sa gusto mo mangyari nung nasa klinik tayo eh. Dahil dedicated na ang puso at kaluluwa ko sa Diyos. Basta, wag mong ipagkakalat ang tungkol sa akin ha. Paano yung kaibigan ko? Alam yata niyang masahista ka sa klinik na yon. Dito rin siya nag-aaral? Oo, kaya nga dapat may kaibigan kang magtatanggol sa'yo oras na may makaalam na doon ka nagtatrabaho. Ipagtatanggol kita at sasabihin kung hindi ka nagtatrabaho doon kahit doon ka naman talaga nagtatrabaho. Kaibiganin mo na ako. Sige, malilate na ako. Imbis na pumayag ang dalagang makipagkaibigan sa kanya, tinulak siya nito at nagmamadaling umalis bago pa niya ito maabutan. Napangiti na lamang si Frank. Ewan niya ba pero may kung anong nagdidikta sa kanya na gawing kaibigan si Regine. At tila tama siya sa desisyong maging kaibigan nito dahil sa paglipas ng mga araw, napansin niyang wala itong masyadong kaibigan. Halos wala ngang lumalapit dito at mag-isa lang palagi kapag nakikita niya. Uy, Regine, bakit nandito ka? Lunchtime ngayon ah. Dapat nasa cafeteria ka. Okay lang. Busog pa naman ako. Anong busog? Imposible namang hindi ka pa nagugutom eh. Almusal pa ang kinain mo kanina. O ito, sandwich tsaka orange juice. Isang mainit na araw ng eskwela, naabutan niya si Regine sa may quadrangle ng school habang mag-isang nagbabasa ng kanyang libro. Pansin niya kasing tuwing lunch wala ito sa cafeteria
At kahapon nga lang, nalaman niya kung saan ito madalas na tumatambay. Ano ka ba? Anong kakainin mo? Okay lang talaga ako, hindi ako gutom. Kumain na ako. Binilan nga kita nito kasi alam kong hindi ka kakain eh. Diet ka ba? Imposible naman kasi ang payat mo na. Nangaasar ka ba? Hindi ako nangaasar. Ang sinasabi ko lang, kainin mo na yan dahil matatapos na ang lunchtime. Sige na nga, dahil mapilit ka, kakainin ko na. Napangiti si Frank na mag-umpisa ng kainin ni Regine ang sandwich. Kahit sinabi nitong hindi siya gutom, kitang-kita ni Frank kung paano ito excited na kinain ng sandwich na para bang mula pa kaninang umaga ay hindi pa kumakain. Naaawa siya sa dalaga. Nagtatrabaho naman ito pero bakit parang hirap na hirap pa rin siya? Habang pinagmamasdan niya si Regine na kumakain, napansin niya ang braso nito na tila may kulay ubing pasa. Hindi lang yun, paakyat hanggang sa may balikat. Hindi niya maiwasang hawakan ng sleeves ng uniform ni Regine at itaas yun. Frank, ano ka ba? Pasa ba yan? Ha? Wala to. Nadulas lang ako. Nadulas? Parang latigong inihampas sa'yo eh. E di sana buong braso mo punong-puno na ng pasa. Wala nga lang yan. Anong wala? Sinasaktan ka ba ng mga customer mo? Oo. Sinaktan ako ng customer ko kagabi gamit ang latigo. Wild kasi, gustong maging dominant. BDSM ang gusto. BDSM? Ano yun? Bata ka pa para malaman, Frank. Bata ka pa rin naman ah. Dapat hindi mo pa rin alam yan. Kung ano man yung ginagawa sa'yo ng customer, huwag kang papayag. Oo na. Pwede ko na bang ituloy yung pagkain ko? Basta, usapan natin. Huwag ka nang papayag na sasaktan ka pa ulit. Hinitian na lamang siya ni Regine bago ito nagpatuloy sa pagkain. Simula ng araw na yon, dinadala niya na lagi ng lunch si Regine. Hindi siya pumapalya dahil araw-araw din siyang hinihintay ng dalaga. Kahit pa nagkukulang na minsan ng pagkain na para sa kanya, ayos lang basta mabusog niya si Regine. Bro, nililigaw mo ba yung si Regine? Ha? Anong sinasabi mo dyan? Nung nakaraan kasi, narinig ko sa tropa ko na may kasama ka raw babae kapag hindi tayo magkasama. Kaya binantayan kita kahapon at nakita ko nga yung babae. Sabi ng tropa ko, si Regine daw yun ang Section A. Ano naman kung magkasama kami? Di ka sumasama sa babae unless may kailangan kayong gawin tungkol sa pag-aaral. Magkaiba kayo ng strand at classroom kaya imposible naman yata. Shhh! Hinaan mo nga yung boses mo. Marinig tayo ni Father. Anong baka marinig ko? Pareho silang napalingon sa likuran nila nang marinig ang boses ni Father. Gulat at pareho silang kinabahan sa bigla ang pagdating nito. Kasalukuyang kasi silang nag-aayos ng ostya at alak na gagamitin para sa misa mamaya. Naku, wala po Father. Eto po kasing si Mark, puro kalokohan. Si Mark talaga, tahimik lang kunwari. Hala, ba't ako? Wala naman akong ginagawa, Father. Yung si Frank, may girlfriend na kasi. Namilog ang mga mata ni Frank sa sinabi ni Mark at nagmamadali siyang umiling. Father, wag po kayong maniwala sa kanya. Wala po akong girlfriend. Meron, Father. Nakita ko kahapon kasama niya. Binigyan niya pa nga ng sandwich at orange juice. Ang sweet nila, Father. Halos lang gami na nga eh. Kasama lang pero hindi ko girlfriend. Binigyan ko lang siya ng pagkain kasi naawa ako dahil wala siyang kinakain. Bahagyang natawa si Father sa pagtatalo nilang dalawa. Alam mo Frank, wala namang problema kung magkaka-girlfriend ka ngayon. Bago ka pumasok sa seminaryo, kailangan mo malaman kung talagang desidido ka ng maging pare. Ang pagkakaroon ng girlfriend ang isa sa paraan para malaman mo kung anumang huling desisyon mo. O diba? Sabi sa'yo eh. Wala kang sinabi. Tsaka hindi ko talaga girlfriend yun, Father. Huwag po kayo maniwala sa kanya. O sige na, kung hindi mo nga girlfriend. Hali kayo at mag-uumpisa na ang misa. Sabi ni Father, tama na raw ang paliwanag. Halika na! Pinanlisikan niya ng mata si Mark pero pinagtawanan lamang siya nito
at saka naghanda para sa misa. Sa sumunod na araw ay naging mas close pa si Frank at Regine. Nakikita na ni Frank nang umingiti na si Regine. Hindi kagaya noong palaging seryoso ang mukha nito. Unti-unti, nahuhulog si Frank sa mga ngiti ni Regine na hindi niya inaasahan. Gusto mo pa talagang magpare? Natigilan si Frank sa pagsagot sa assignment niya nang itanong yun ni Regine. Kasalukuyan silang nasa loob ng library at gumagawa ng assignment. Gusto ng mga magulang ko eh. So, hindi mo gustong magpare? 10 taong hindi magkaanak si nanay at tatay bago nila ako nabuo. Noon kasi, hindi sila pala simba. Pero nung pang 10 taon at hindi pa rin nabubuntis si mama, ayun, nagsimula na silang mamanata sa simbahan. At nung ginawa nila yun, nabuntis ang mama ko sa akin. Nung pinanganak ako, nabuntis ulit kaagad si mama. Kaya naman, ang gusto nila, magpari ako. Parang ang laking responsibilidad naman yan. Pero gusto mo naman talagang magpare, di ba? Hindi mo pa nasasagot ang tanong ko. Hindi ko alam eh. Wala pa akong calling kagaya nung sinasabi sa akin ni Father. Hindi pa ako kinakausap ng Diyos. Ganun ba? So, ibig sabihin, may chance na hindi ka tumuloy sa pagpapare. Oo, pwedeng hindi nga. Teka, bakit mo naman naitanong? Nilingon siya ni Regine. Sakto namang paglingon niya rito, nakatingin din sa kanya ang dalaga. Bumilis ang kabog ng dibdib niya nang matitigan ang magaganda nitong mga mata. Ngayon lang niya natitigan ng ganito kalapit si Regine. At masasabi niyang napakaganda talaga ng dalaga. Ilang saglit silang nagkatitigan bago na unang umiwas ng tingin si Regine at ibinaling ang atensyon sa notebook niya. Wala naman. Curious lang ako. Yun lang ang sagot ni Regine pero umasa siya. Umasa si Frank na sana ay pareho silang dalawa ng nararamdaman. Alam niyang may hindi magandang trabaho si Regine at kailangan niyang maging pare pero hindi niya pa rin maiwasang mahulog sa dalaga. Noong gabing yun, naglakas loob na pumunta si Frank sa may massage therapy clinic para magpamasahe kay Regine. Alam niyang para siyang tanga sa gagawin niya, pero sabik siyang magkasama pa sila ng mas matagal. Kahit wala silang ibang gagawin, basta magkausap lang sila o mabawasan ng customer niya na gagawan siya ng masama. Nang makapasok siya sa loob ng klinik, nagmamadali siyang dumiretso sa receptionist. Handa na sana siyang ubusin ang ipon niya mula sa 3 buwan niyang allowance, pero nang magbabayad na siya, nakita niya si Regina papasok sa loob ng kwarto kasama ang isang matandang lalaki. Natigilan siya roon. Hindi siya nakapagsalita. Sorry po. Hindi ko na itutuloy ang pagpapamasahe. Nag-text kasi ang nanay ko eh. Pinapauwi na ako. Nagalit pa yung receptionist pero nagmamadali na siyang lumabas. Pagkalabas niya sa klinik, nagtago muna siya sa gilid ng poste at saka bumuntong hininga. Sobrang sakit ng nararamdaman niya. Masakit sa kanyang makitang nakangiti si Regine kasama ang ibang lalaki. Ibang lalaking alam niya kung ano ang gagawin sa kanya sa oras na pumasok na sila sa kwarto. Naninikip ang kanyang dibdib dahil doon. Ilang oras din siyang naghintay doon bago matapos ang trabaho ni Regine. Wala na siyang pakialam kung ilang beses lang tumatawag ang nanay niya. Ilang beses lang din niya itong pinapatayan ng tawag. Regine! Frank, anong ginagawa mo rito? Kanina pa kita inihintay. Ganitong oras pa lang labas mo rito sa klinik. 3:00 na ng madaling araw. Delikadong oras na to para sa mga babae. Hindi na iwasan ni Frank ang pagkainis sa tono ng pananalita niya at mukhang napansin niyo ni Regine. Bakit nagagalit ka? Matagal na akong nagtatrabaho rito at sanay na ako sa oras ng uwi. Sino bang hindi magagalit? Delikado ang ginagawa mo. Isa pa, baka magkasakit ka sa paiba-ibang lalaki gabi-gabi. Di ka ba nag-iisip? Itigil mo na ang trabahong to, Regine. Bakit ka ititigil? Anong karapatan mo para patigilan ako sa trabahong bumubuhay sa pamilya ko? Itigil mo na. Regine, maawa ka sa sarili mo.
Pwede naman sigurong ibang trabaho na lang ang gawin mo eh. Iwan mo na ang tatay mo at dalhin mo na lang ang kapatid mo. Hindi pa pwedeng manghingi ka ng tulong sa mga kamag-anak mo, imbis na ganito ang trabaho mo? Frank, teka nga. Hindi ka naman dating ganito eh. Ang sabi mo, wala kang pakialam sa kung anumang trabaho ko. Pero bakit parang ngayon ganyan ka na? Ngayon ba may paki ka na? Kasi kaibigan mo ko. Matagal na akong may paki, hindi lang kita masabihan dahil natatakot akong baka hindi mo na ako kausapin. Pero ngayon, parang dapat magsalita na ako. Kahit magkaibigan pa tayo, hindi ka dapat nakikialam sa kung ano man ang ginagawa ko. Buhay ko to. Hindi ko alam kung ano pa bang paliwanag ang sasabihin ko sa'yo. Pero please, itigil mo na. Para sa akin. Para sa'yo? Bakit? Ano ba kita? Gusto kita, Regine. Itigil mo na to. Gusto kita at ako nang bahala sa'yo sa oras na tumigil ka rito. Saglit na natigilan si Regine. Mukhang nabigla ito nang marinig ang sinabi niya. Pero ilang saglit lang din ay nakarecover ito sa pagkabigla. Bahagyang natawa ang dalaga. Hindi ba't magpapari ka? Yan ang gusto ng mga magulang mo para sa'yo, kaya yun ang sundin mo. Wala kang karapatang gustuhin ako, Frank. Regine, kaya kong wag tumuloy sa seminaryo kung gusto mo. Itigil mo lang ang trabahong to. Hindi, Frank. Kung titigil ako sa trabahong to, sa tingin mo, paano kami mabubuhay? Ano ang pangtutustos ko sa pag-aaral ko? Bibigyan mo ba ako ng pera para mabuhay kami? Ako na lang ang maghahanap ng trabaho. Magpa-part-time ako at ibibigay ko sa'yo. Ha? Tanga ka ba talaga? Tanga na akong tanga. Pero talagang gusto kita. Makinig ka nga, Frank. Kung hindi ka natutuloy sa pagsaseminaryo, sa tingin mo ba hindi magagalit ang mga magulang mo? Baka palayasin ka pa sa inyo. Wala na akong pakialam kung palayasin nila ako. Pagkatapos ano, kapag wala na tayong makain, iiwan mo ko kagaya ng ginawa ng nanay ko sa akin? Hindi ako kagaya ng nanay mo. Gagawin kong lahat para hindi tayo humantong sa ganun. Huwag mo kong gawing tanga. Sa umpisa lang madali, Frank. Sa umpisa lang din kinaya ni tatay. Wala ka bang nikatiting na nararamdaman para sa akin, Regine? Kung meron man, masyado pa tayong bata para intindihin ang nararamdaman nating dalawa. Mas marami pang mas makabuluhang bagay ang dapat pagtuunan ng pansin kaysa sa lecheng pag-ibig na gusto mo. Sa pagkakataong yon, tila sinampal si Frank ng katotohanan. Hindi na siya nakasagot kasi hindi niya na alam kung ano pa ang sasabihin. Imbes na sagutin pa si Regine, nagpasya na lamang siyang tapusin ang kung anumang pagkakaibigang meron silang dalawa. Dahil alam naman niyang sa umpisa pa lang, hindi na kaibigan lang ang gusto niya kay Regine. Akala ni Frank mahihirapan siyang iwasan si Regine sa school. Pero naging sobrang dali nun dahil sa loob lang ng isang linggo, hindi niya ito nakita. Para bang iniiwasan din siya nito. Ang totoo ay nasasaktan din siya, pero mas minabuti niyang kimkimin na lang yun ngunit nang mapadaan siya sa classroom nito at nakita siya ng teacher ni Regine, doon na siya kinabahan. Isang linggo na raw kasing hindi pumapasok si Regine. Bro, nakikita mo ba si Regine? Ha? Di ba kayong close? Bakit sa akin mo tinatanong? Nagkasamaan kasi kami ng loob nung nakaraan linggo eh. Kanina lang nung napadaan ako sa classroom nila, tinanong ako ng teacher niya kung alam ko raw ba kung bakit hindi pumapasok si Regine. Hindi pumapasok? Di ba kasama sa with honors yun? Kapag hindi siya pumasok, siguradong babagsak ang grades niya. Ilang araw na rin bang hindi pumapasok? Isang linggo na. Isang linggo na rin mula nung nagkasamaan kami ng loob. Kaya nga nag-aalala ako kasi baka ako pala ang dahilan kung bakit hindi siya pumapasok. Ano ba kasing dahilan kung bakit kayo nag-away? Pinapatigil ko na siya sa pagtatrabaho niya doon sa massage therapy clinic. Natigilan si Frank sa sasabihin niya nang ma-realize niyang hindi nga pala dapat niya sabihin yun kay Mark dahil secret lang nila ni Regine ang tungkol sa bagay na yon. Teka, nagtatrabaho si Regine bilang masahista? Huwag mo sabihin dun sa pinuntahan natin. Huwag mo sasabihin kahit kanino ha. Sa atin lang to. Ibig sabihin, totoo nga? Oo, pero sikreto lang. Siya yung babaeng nagmasahe sa akin nung pumunta tayo dun sa klinik. Ay putya, totoo talaga?
Tama palang narinig ko sa'yo nung unang sinabi mo. Sabi mo kasi mali ka lang ng pagkakasabi. Grabe, destiny pala. Ibig sabihin may nangyari talaga sa inyo? Kasi parang di ka makamove on eh. Kulit mo, wala nga talaga nangyari. Di ko siya pinatulan. Hindi lang dahil ayoko, kundi dahil kita mo naman si Regine, mukhang inosente. At saka naaawa ako sa kanya eh. Bata pa siya para gawin ang bagay na yun. Alam mo, mukha lang inosente yun, pero wild pala. Kita mo nga si Tutoy, 18 pa lang nakabuo na kaagad. Huwag mo nga siyang pagsalita ng ganyan. Okay. Kung nag-away nga kayo at yun ang dahilan kung bakit kayo nag-away, baka natakot siya at inisip na baka ipinagkalat mo tungkol sa pagtatrabaho niya bilang masahista. Baka nga. Ano kayang pwede kong gawin kung ganon? Di tawagan mo, o kaya naman i-text. Pag di umubra, di punta mo sa klinik. Alam mong hindi ko siya mapupuntahan. Busy tayo ngayon sa nalalapit na final quarter exam. Ay oo nga no. Di tawagan mo na lang. Kung hindi talaga matawagan, hintayin mo na lang dumating yung exam. Sigurado naman papasok na yun dahil malapit na ang exam. Kagaya ng suggestion ni Mark, tinawagan nga niya si Regine. Pero kahit halos kada isang oras na niya kung tawagan si Regine, hindi talaga ito sumasagot sa mga tawag niya. Sa sumunod na araw ay ganun pa rin hanggang sa umabot na ng exam at nawalan na siya ng pag-asang sasagot pa ito sa mga tawag niya. Plano niyang puntahan na lamang si Regine sa klinik na pinagtatrabahuhan nito pagkatapos ng kanilang exam. Ngunit bago pa man ang araw na yon, isang balita ang bumulabog sa kanya. Frank! Huy! Tulog ka pa ba? Mabilis na katok mula sa pinto ang gumising kay Frank. Naiiritang bumangon siya mula sa kanyang kama at saka dumiretso sa pinto para pagbuksan si Mark. Ang aga mo namang mambulabog. Sabado ngayon ah. Putik, kanina kakagising ko lang din. Pero bumungan na agad sa akin yung balita sa TV. Nabalita ang lugar natin dito sa Capiz. Oh, anong balita naman yan na para kang natataranta? Paano hindi ako matataranta? Sa massage therapy clinic na pinagtatrabahuhan ni Regine ang balita. Kaagad kumabog ng mabilis ang dibdib ni Frank nang dahil sa narinig niya. Nanlamig ang buo niyang katawan. Hindi siya kaagad nakasagot. Nakatitig lang siya kay Mark habang nagpapatuloy ito sa pagkukwento. May natagpuan daw na patay sa klinik. Wakwakan siya ng lalaki. Bukod pa ron, na-raid na ang klinik at nalaman ng mga illegal na gawain. Ano? Ibig mo ba sabihin, kasama si Regine sa nahuli? Yun ang hindi ko alam. Putik, bakit hindi mo inalam? Teka, magbibihis lang ako at pupuntahan ko. Huh? Bakit mo naman pupuntahan? Wala ka namang kinalaman dun. Kailangan ko malaman kung ano nangyari kay Regine. Kaibigan ko siya. Putya naman oh. Anong sinasabi mo? Baka mamaya madamay ka pa. Hindi ako madadamay. Pupuntahan ko siya kahit pigilan mo ko. Di ko naman sinabing pipigilan kita. Pero... Ay naku, bahala ka. Kapag napahama ka dyan, lagot ka kay tito at tita. Bakit naman ako mapapahamak? Gusto ko lang namang malaman kung kumusta si Regine at kung hindi ba siya nadamay. Bahala ka sa buhay mo. Basta binalaan na kita ha. Bakit ba parang takot na takot ka? Kasi ayoko mang maging tunog parang oldies ha. Pero ang sabi ni Daddy, mukhang aswang daw ang pumatay dahil wakwak ang tiyan at ubos ang laman loob. Ha? Aswang? Naniniwala pa palang tatay mo ron? Di naman masamang maniwala sa mga matatanda, no? Basta, huwag kang mag-off ng cellphone mo ha, para matawagan mo agad ako kung ano mang mangyari ha. Samahan mo na lang kaya ako. Ayoko nga. Tawagan mo ako pag nandun ka na at kung anong balita. Baka makita pa ako ng aswang eh. Napailing na lamang si Frank at nagbihis na. Hindi na siya nag-abalang maligo dahil natataranta na siya. Natatakot siyang baka kasama si Regine sa na-raid lalo na't nasa tamang edad na si Regine at pwede na itong makulong, kaya yun ang inaalala niya. Nang makarating siya sa klinik,
Maraming crime scene do not cross tape na nakapaligid at may mga pulis din na nag-iimbestiga sa lugar. May mga duguring nakakalat sa labas ng pinto na para bang dinaan doon ng patay. Sobrang lakas ng pagtibok ng puso ni Frank sa dibdib habang inililibot ang tingin sa paligid para maghanap ng pwedeng makausap dahil sigurado namang hindi siya papapasukin. At kung papasukin man siya, wala na roon si Regine. Sir, excuse me po. Pwede po ba magtanong? Ano itatanong mo, bata? Kung hindi mahalaga, umalis ka na. Busy kami rito. Sir, kaibigan ko po kasi yung isang nagtatrabaho dyan. Yung maputi at mahabang buhok, sir. Teka, eto bang tinutukoy mo? Pinakita ng pulis ang hawak niyang cellphone at nakita niya ang ID picture ni Regine. Mas tumindi ang kaba niya dahil nakilala kaagad ng pulis ang tinutukoy niya. Opo sir, kaibigan ko po siya. Ilang araw na po siyang hindi pumapasok sa school eh. Ang alam ko po, dito siya nagtatrabaho. Bala ko nga po sana siyang puntahan kasi tinatanong na siya sa akin ng teacher niya. Pero ito naman po ang nabalitaan ko. Alam mo ba kung anong klaseng massage clinic to? Ilang saglit nag-alangan si Frank kung aamin ba siya o hindi. Pero sa huli, para hindi siya mapagsuspetsahan, umiling na lang siya. Basta ang alam ko lang, dito daw po siya nagpa-part-time bilang masahista. Ang clinic na to ay nakarehistro bilang business na massage therapy clinic. Pero may illegal na ginagawa pala ang clinic na to. Ang kaibigan mo, isa siya sa nagbibigay ng aliw at serbisyo dito. At isa siya sa main suspect. Pero mukhang siya nga talagang suspect dahil sa lahat ng pinagsususpetsahan, siya lang ang nagtago. Pinaghahanap na rin namin siya pero hindi siya mahanap. May alam ka bang pwedeng pagtaguan niya? Ha? Parang imposible naman po yatang siya ang pumatay, sir. Mabait po ang kaibigan ko. Hindi niya magagawang pumatay ng tao. Siya nga ang bumubuhay sa pamilya nila eh. Kaya siguro pumayag siyang maging bayaran kapalit ng aliw dahil sa hirap ng buhay nila. Pagkatapos papatay pa siya ng tao. Alam mo bata, masyado ka pang musmos para malamang hindi porke mukhang inosente ang tao, hindi na kayang pumatay. Ngayon kung wala kang alam sa kinaroroonan ng kaibigan mo, pwede bang umalis ka na rito? At nakakastorbo ka sa trabaho namin. Pero sir, imposible po talagang siya ang pumatay. Hindi na niya natapos ang sasabihin niya nang isa pang pulis ang pumigil sa kanya at nagpalayo mula sa crime scene. Hindi na napigilan ni Frank ang mapaiyak sa tindi ng kaba at takot na si Regine ang main suspect sa krimen na ito. Umiiyak na ilang beses niyang tinawagan si Regine pero hindi talaga ito sumasagot. Hindi niya rin naman alam kung saan ang bahay nito kaya wala siyang ideya kung saan niya ito hahanapin. Ngayong nangyari ito, na-realize ni Frank na hindi pa pala niya ganoong kakilala si Regine. Na kahit ilang buwan na silang magkaibigan, marami pa pala siyang hindi alam. Imbes na hintayin sumagot sa tawag si Regine, umuwi siya at pinuntahan na lamang si Mark para yayain na tulungan siyang hanapin ang babae. Putik, bakit ba ako pumayag na samahan ka sa paghahanap ng main suspect? Hindi pa naman sigurado ang mga pulis eh. Tsaka, bakit kaya siya nagtago? Dahil ba natakot siya na siya ang pagbintangan? Pwede, pero paano kung siya nga talaga ang pumatay? Tapos pati tayo patayin niya. Ang OA mo? Anong okay dun? Naniniguro lang. Imbis na magtalo tayo, alam mo, hanapin na lang natin ang bahay nila. Hinanap ni na Mark at Frank ang bahay ni Regine. Naging mabilis naman ang paghahanap nila dahil marami ang nakakakilala sa pamilya nito. Ngunit pagdating nila doon, tanging ang lasing na tatay lang ni Regine ang nakita nila. Minura pa sila nito at hinanap sa kanila si Regine. Pauwi na raw at wala na siyang pambili ng alak. Hindi rin siguro alam nung tatay ni Regine na suspect na siya sa kasong pagpatay. Malamang, kita mo naman kung gaano siya kalango sa alak. Mukhang mula kahapon pa, lasing na yun eh. Anong mula kahapon? Baka kamo mula pa last week. Sobrang wasted eh. Napakawalang kwenta niyang ama. Totoo Frank, grabe no?
Napakaswerte pa pala natin na hindi naging ganong klaseng tao ang tatay natin. Medyo stricto man, at least hindi kagaya nun. Kaya siguro pinili ni Regine na magtrabaho sa ganong klase ng lugar. Dahil nga sa lasenggo ang tatay niya at kailangan niyang punan ng bisyo. Bakit naman niya pupuna ng bisyo ng tatay niya? Kung ako sa kanya, umalis na lang ako at mamuhay na mag-isa. Ang alam ko, may maliit pa siyang kapatid eh. Di dinala niya sana ang kapatid niya at iniwan ang lasenggo niyang ama. Ewan. Nasaan na kaya talaga si Regine? Nag-aalala na ako. Bakit ba sobra nag-aalala ka? Di ba magkaibigan lang naman kayo, gaya ng sabi mo? Oo nga, magkaibigan nga lang naman talaga kami. Magkaibigan kami at nag-aalala ako. Magkaibigan ba na may feelings? Hindi na nakakibo pa si Frank sa tanong ng kanyang kaibigan. Alam niya namang may nararamdaman siya para kay Regine. Pero aaminin niya ba yun sa mapang-asar niyang kaibigan? Siyempre hindi. Imbis na sagutin ang tanong nito, nanahimik na lang siya at nagpa siyang ituon ng atensyon sa paghahanap kay Regine. Ngunit 3 araw na ang lumipas, hindi niya talaga nahanap ang babae. Kahit ang mga pulis ay bigo sa paghahanap. Kaya naman ang ginawa ni Frank, araw-araw siyang nag-aabang sa tapat ng bahay nila Regine pagkatapos ng klase para malaman niya kung uuwi ba ito o hindi. Didiretso ka na naman sa bahay ni na Regine? Oo, magbabaka sakali akong makita siya ron. Imposibleng hindi siya uuwi sa bahay nila. Nandun ang kapatid niya na siguradong hindi niya iiwan. Pag-ibig na talaga ang tawag dyan. Pag-ibig na akong pag-ibig. Basta kailangan ko malaman kung ayos lang ba siya o hindi. 1 linggo na siyang hindi umuwi sa bahay nila. Siguradong siya talaga ang pumatay. Siya man o hindi, gusto ko siyang makita. Patay! Sobrang in love na! Hindi ko masasabing sobrang in love ako sa kanya. Talagang nag-aalala lang ako ng gusto. Kagaya na lang nung kumawala ka. Siyempre mag-aalala rin ako at hahanapin din kita. Malamang na dapat mag-alala ka sa akin kasi kaibigan mo ko mula pagkabata, no? Pero si Regine, saglit mo pa lang siya nakikilala. Ano bang nakita mo sa kanya? Siguro, naawa ako sa kanya. Naawa ako kasi ang bata pa niya para maranasan ng mga ganitong bagay. Bata man o hindi, walang kahit sinong deserve na maranasan ng mga naranasan ni Regine. Siguro, awa nga lang talagang nararamdaman mo. Awa na may kasamang pagmamahal. Tumango na lamang si Frank kahit alam niyang tutuksohin na naman siya ng kanyang kaibigan. Ilang araw pa ang lumipas hanggang isang gabi pagkagaling niya sa eskwelahan para sumilip sa bahay ni na Regine, nabigla na lang siya. Buong akala ni Frank ay mabibigo siyang makita si Regine. Ngunit sa pagkakataong yon, sa wakas ay nakita niya na rin ito. Subalit, hindi pa man nakakakatok si Frank sa pinto ng bahay ni na Regine, napansinan niya ang mga basag na bote ng alak sa labas ng pinto. Kasunod nun ay ang mga kalabog ng kung anong bagay sa loob ng bahay, pati na rin ang pag-iyak ng bata at pagmamakaawa nito. Dahil sa pag-aakalang binubugbog si Regine ang tatay niya, walang katukatok at binuksan ni Frank ang pinto para sana isalba ang dalaga. Ngunit halos mabaliw siya nang makita niya ang sitwasyon sa loob ng bahay. Kalat-kalat ang mga dugo sa paligid. Hindi lang dugo, pati mga laman loob ay nagkalat. Nanigas si Frank sa kanyang kinatatayuan. Nanlamig ang buong katawan niya sa labis na kaba at takot. Tanging ang mga mata niya lang ang kaya niyang pagalawin dahil kahit ang paghinga niya ay napigil niya sa mga sandaling yun. Doon niya nakita ang katawan ng tatay ni Regine na nakahandusay sa sahig. Hindi na ito humihinga. Wakwak ang tiyan habang nakaupo si Regine sa harap nito at kinakain ang laman loob. Regine, anong ginagawa mo? Bumagsak ang mga luha sa mga mata ni Frank.
Dapat tumatakbo na siya ngayon kasi pwedeng siya naman ang isunod ni Regine. Pero imbis na tumakbo siya, nagawa pa niyang tanungin ang dalaga. Bakit mo to nagawa, Regine? Doon lang tila natauhan si Regine. Dahan-dahan, nag-angat ito ng tingin sa kanya. Nanlilisik ang mga mata nito. Tila adik na pulang-pula mga mata habang ang bibig nito ay punong-puno ng dugo. May kagat pa siyang karne. Sa nakikita niya ngayon, alam niyang hindi na ito ang babaeng minahal niya. Hindi na yung mukhang inosenteng babaeng nakilala niya. Frank! Ilang saglit lang ay unti-unting bumalik sa normal ang mga mata nito. Kasunod nun ay tila natauhan ng dalaga. Naibagsak ni Regine ang hawak niyang laman loob at biglang napatayo. Frank! Anong ginagawa mo rito? Anong nangyayari sa'yo, Regine? Bakit ginawa mo sa tatay mo yan? Ilang saglit na napatitig sa kanya si Regine bago ito tuluyang napahagulgol sa pag-iyak. Nanatili si Frank na nakatayo roon habang pinapanood ang pag-iyak ni Regine. Naaawa siya sa paraan ng pag-iyak nito na para bang sising-sisi ito sa mga nangyari at sa nagawa nito. Ngunit nabigla siya nang sa isang kisap mata, tumalon si Regine patungo sa direksyon niya at sinakal ang leeg niya. Muling bumalik ang namumula nitong mga mata habang nakatitig sa kanya. Agad na bumalot ang matinding kaba sa kanyang dibdib dahil sa takot na baka siya na ang isunod ni Regine. Napahawak siya sa mga braso nito para pigilan siya, pero hindi ito nagpapapigil. Regine! Bitiwan mo ako! Hindi na ako makahinga! Bakit ka pumunta rito? Bakit mo pa ako hinanap? Nag-alala ako sa iyo, Regine. Tila pinipigilan ni Regine ang kanyang sarili. Nagbabago-bago ang itsura nito. Nagiging normal, tapos bumabalik din sa nakakatakot nitong itsura. At dahil doon, nagawa ni Frank na itulak si Regine. Itali mo ako, Frank! Itali mo ako! At bakit ko naman gagawin yun? Hindi ko magagawang itali ka! Itali mo ako bago pa ako mawala sa sarili! Doon lang natauhan si Frank. Mabilis na tinungo niya ang kurtinang nakasabit sa may bintana ng bahay nila. Nahatak niya ang lubid nun at yun ang ipinangtali niya kay Regine. Itinali niya ang dalaga sa may silya. Nang maitali niya na ito, ilang saglit itong nanahimik. Regine, ayos ka lang ba? Bigyan mo ko ng oras para kumalma. Kailangan kong kumalma para mapigilan ang sarili ko. Ilang saglit na nanatiling nakayuko si Regine hanggang sa mag-angat ito ng tingin sa kanya. Normal na ang itsura nito. Mahigit 1 linggo kang nawala. Saan ka ba nagtago? Nanatili ako sa gubat ng ilang araw. Doon ko binusog ang sarili ko. Kumain na lang ako ng mga hayop na makikita ko ron, kaysa tao ang kainin ko ulit. Anong ibig mong sabihin? Kung ano man ang narinig mo sa balita, ako ang totoong nagwakwak ng tiyan noong lalaki sa may klinik. Noong minamasahe ko siya, nakaramdam ako ng matinding pagnanasa na kainin siya. Natikman ang laman loob niya. Akala ko guni-guni ko lang, pero hindi ko na malaya na punong-puno na pala ako ng dugo. Busog ako at wakwak na ang tiyan ng lalaking kliyente ko. Hindi. Sabihin mong nagbibiro ka lang, Regine. Mas gusto ko sanang isang malaking bangungot na lang to sa akin, Frank. Pero hindi. Dahil totoo to. Kung ano man ang nagawa ko talaga. Nasaksihan mo kung anong ginawa ko sa tatay ko. Hindi ko na yun maitatanggi pa. Pero paano nangyari to, Regine? Parang imposible namang bigla mo nalang gustuhin kumain ng tao. Bago ito nangyari, isang matabang babae ang sumugod sa akin dito sa bahay. Galit na galit siya at sinabi niyang ako raw ang kabit ng asawa niya. Dahil sa tindi ng galit niya, sinabihan niya akong gagawin niya akong aswang.
Sapilitan niya akong pinalunok ng isang itim na bato. Nalunok ko yun dahil tinakpan niya ang bibig at ilong ko para hindi makahinga. Pagkatapos nun, 1 linggo nang hindi maganda ang naging pakiramdam ko. Gabi-gabi na lang akong inaapoy ng lagnat. Kaya hindi ako nakapasok sa trabaho. Hanggang nung araw na nagawa ko ang krimen, naging malakas bigla ang katawan ko. Naging malakas ako pero kapalit pala ay ganitong pagnanasa. Ang pagnanasang kumain ng laman ng tao. Kahit pigilan ko ang sarili ko, naglalaway ako. Hindi alam ni Frank kung ano ang isasagot niya kay Regine. Habang pinoproseso pa niya ang mga naririnig niya mula sa dalaga, nakatulala lang siya at hindi makapagsalita. Hindi siya makapaniwala na pwedeng mangyari ang ganito. Ang maging aswang kahit hindi naman ginusto ng isang tao. Frank, ilabas mo ang kapatid ko rito sa bahay at tumawag ka na ng mga pulis. Isusuko ko ang sarili ko kung yun lang ang paraan para mapigilan kong pagkahayo ko sa laman ng tao. Pero Regine, hindi ba pwedeng iluwa mo na lang ang itim na bato? Hahanap tayo ng paraan. Subukan nating maghanap ng albularyo. Oo, tama, albularyo. Para mailuwa mo ang batong ipinalunok sa'yo. Huli na ang lahat. Kahit mailuwa ko pa ang bato na yun, hindi na mababago nun na nakapatay na ako ng 2 tao. Kaya isusuko ko na lang ang sarili ko. Pero, paano ang kapatid mo? Paano siya mabubuhay nang wala ka? May mga kamag-anak pa kami na pwedeng mag-alaga sa kanya. Sila na ang bahala. Teka Regine, alam mo ba ang pwedeng maging kapalit ng hinihiling mong yan? Alam ko at nakahanda ako. Hindi, sandali lang. Baka may magawa pa tayo. Baka may maisip pa tayong ibang paraan bukod dito. Wala na, Frank. Gustuhin ko man, hindi na maibabalik ang buhay ng mga taong kinain ko. Ayoko rin umabot sa puntong pati ang kapatid ko o ikaw ay mabibiktima ko na rin. Kaya sundin mo na lang ako. Dapat nang matapos to ngayon din. Hindi, gagawa ako ng paraan. Iisip ako kahit na ano para mabuhay ka at huwag ka mawala. Tama na, Frank. Sapat ng isa ka sa dahilan para tigilan ko ito. Salamat at naging mabuti ka sa akin. Hindi man tayo nabigyan ng ganun kahabang oras para magkakilala pa, pero naging masaya ako na nakasama kita. Kaya lang, alam nating pareho na hindi tayo pwedeng mabuhay sa ganito. Kahit kailan, hindi na tayo mabubuhay ng normal. Lalo at alam mo na ang tungkol sa tunay kong pagkatao. Kahit mahirap, tatanggapin ko kung ano ka. Lalaban ako para sa'yo. Please lang, huwag kang sumuko. May maiisip pa tayo. Hanggang dito na lang, Frank. Huwag na nating ipilit. Sige na, ilabas mo na ang kapatid ko. Bago pa ulit bumalik ang pagnanasa ko sa laman ng tao. Mas maraming madadamay kung hindi ko pa isusuko ngayon ang sarili ko. Sige na, Frank. Parang awa mo na. Sige. Kahit masakit sa akin, gagawin ko. Pero itong tandaan mo, hindi ko gagawin to dahil nasusuklam ako sa iyo o nagagalit ako. Gagawin ko to para sa ikabubuti ng lahat. Paalam. Maraming salamat. Masaya akong makilala ka. Paalam, Frank. Salamat sa masasayang alaala. Salamat rin sa pinakita mong pagmamalasakit sa akin sa kabila ng katayuan ko sa buhay at nalaman mong totoong pagkatao ko. Paalam, Regine. Mahal na mahal kita. Kahit nalabag sa loob ni Frank, sinunod niya ang inutos ni Regine. Kinuha niya ang kapatid nitong 8 taong gulang na nagtatago sa loob ng kanilang kwarto. Tinakpan niya ang mga mata nito para hindi makita ang karumal-dumal na krimeng nagawa ng ate niya. Matapos niyang mailabas ang kapatid ni Regine, agad siyang tumawag sa mga pulis at nireport ang nangyaring insidente. Maya-maya pa'y nagdatingan na ang mga pulis at tumambad sa kanila ang karumal-dumal na krimen. Nahabutan nilang nakahandusay ang tatay ni Regine sa sahig. Frank! Putik! Ito na nga bang sinasabi ko eh! Nagmamadaling tumakbo palapit sa kanya si Mark nang makarating ito sa bahay ni na Regine.
Tinawagan niya ito matapos tawagan ng mga pulis dahil sa pagkataranta niya. Mark, si Regine, siya nga talaga ang pumatay dun sa lalaki. Siya rin ang pumatay sa sarili niyang tatay. Ano ba kasing sinabi ko sa'yo? Nagtago siya. Ibig sabihin may nagawa siyang masama. Una pa lang alam mo na yan pero ayaw mo lang tanggapin. Akala ko natakot lang siya. Nakausap ko siya. May isang matabang babae raw ang dumating dito sa bahay nila at pinakain sa kanyang isang itim na bato. Naging aswang siya, Mark. Aswang na si Regine. Napaiyak na naman si Frank dahil sa labis na sakit na nararamdaman. Ang sakit lang isipin na ang babaeng minahal niya ay isa ng aswang ngayon. Hindi niya lubos maisip na makakasaksi siya ng ganitong klasing pangyayari. Umaasa siyang isa lang masamang panaginip ang lahat. Pero hindi. Totoo ang lahat ng yon. Si Regine mismo ang aswang at ang pumatay dun sa lalaki sa masaihan. Ganun din sa sarili niyang ama. Naku, dito sa atin, talagang may mga aswang na ganyan ang ginagawa. Narinig ko na sa lola ko ang tungkol dyan, pero hindi ko akalain na totoo pala. At kay Regine pa. Ano sa tingin mo? Maniniwala kaya mga pulis kapag sinabi natin na ganun ang nangyari? Na hindi naman niya ginusto maging aswang at napilitan lang siya? Hindi naman natin malalaman kung hindi natin maririnig mismo sa pulis. Ilang saglit pa ay lumapit sa kanila ang isa pang pulis. Yun din ang pulis na kumausap kay Frank nung iniimbestigahan pa ang krimeng nangyari sa massage clinic. Ito naman ang nagtanong sa kanya ngayon ng tungkol sa nangyari. Bata, ano nangyari dito? Nakita mo ba kung paano niya pinatay ang tatay niya? Nakita ko lang po na kinakain niya na ang laman loob ng tatay niya. Pero hindi ko po nakitang aktwal na pinatay niya, sir. Huwag niyo naman pong ikulong si Regine. Hindi naman niya ginustong kainin yung tatay niya. Wala siya sa matinong pag-iisip. Bata, ang totoo, hindi na bago sa amin ang mga ganitong pangyayari. Matagal na kami nakakakita ng ganitong kaso dito sa lugar natin sa Capiz. At alam ko rin ang posibleng dahilan kung bakit siya nagkaganito. Ha? Alam niyo pong pinalunok siya ng itim na bato para maging aswang? Oo, alam ko. Marami na nakapagsabi sa akin yan. Ang problema lang, hindi pa namin napapatunayan. Dahil syempre, hindi pa naman namin nakikita ang bato na yan. Kaya wala pa kaming sapat na ebidensya. Sir, alam niyo naman po pala na may mga ganitong pangyayari. Bakit po kaya hindi niyo na lang imbestigahan at alamin kung sino talagang gumagawa nito? Kung kanino talaga nagmula ito? Nabanggit po sa akin ni Regine, isang matabang babae raw ang gumawa nito sa kanya. Teka, imposible ang naiisip mo. Anong gusto mong gawin namin? Paghinalaan ang lahat ng matabang babaeng sinabi ng kaibigan mo dito sa lugar natin? Hindi naman pwedeng gawin yun, bata. Bumabase lang kami syempre kung anong ebidensya ang nakita namin sa crime scene. Kaya sa pagkakataong ito, hindi namin pwedeng pakawalan si Regine. At isa pa, hindi na rin siya pwedeng isama sa mga normal na preso. Hindi namin siya maikukulong doon dahil maaari niyang kainin ng mga preso kung sakaling ipasok namin siya ron. Mahirap na. Kung ganun po, ano pong balak niyong gawin sa kanya? Wala nang ibang paraan kundi ibartulina namin siya hanggang manghina siya. Kagaya na lang ng mga nahuli namin dati na parehong-pareho ng paraan ng pagpatay niya sa mga tao. Sir, ano pong ibig niyo sabihin? Ano pong mangyayari sa kanya kung ganun? Mamamatay ba siya? Tama na. Masyado ka na maraming tanong, bata. Ang mabuti pa, umuwi ka na sa bahay niyo. Magpahinga ka at kalimutan mo na ang nangyari. Magpasalamat ka na lang at buhay ka. Hindi ka na tulad dun sa tatay niya. Kung hindi, isa ka na rin sa mga pinaglalamayan ngayon. Pero sir, sandali lang, makinig kayo. Kaibigan ko siya. Paano ko kakalimutan ang nangyari, sir? Makinig kayo. Maawa naman po kayo. Pinigilan siya ni Mark. Hinawakan nito ang magkabilang braso niya at saka hinatak palayo. Tama na, Frank. Wala na tayong magagawa sa ngayon kundi ang ibigay sa kanila ang lahat ng dapat gawin. Hindi tayo pwede makialam dito. Sapat na ang mga isinalaysay mo sa kanila. Wala tayong magagawa kung hindi sila maniniwala. Pero, si Regine,
Kawawa si Regine. Biktima lang din siya, Mark. Hindi sa kanya nagmula to. Alam ko, Frank. Pero kung ito ang kapalaran niya, hanggang dito na lang talaga. Matapos yung sabihin ni Mark kay Frank, wala nang nagawa ang binata kundi ang umalis na lang at tanggapin yon kahit masakit sa loob niya. Matapos ang araw na yon, hindi kaagad nakapag-move on si Frank. Ilang araw din siyang nagkulong lamang sa kwarto niya at hindi pumasok sa eskwelahan ng dahil sa nangyari. Kung hindi pa sa pilitang pumasok ang tatay niya sa kwarto niya, hindi pa siya matatauhan. Anak, ilang araw ka nang nasa loob ng kwarto mo. Pwede ka na bang makausap? Papa, pwede ho bang iwan mo muna ako? Masama pa po talaga ang pakiramdam ko eh. Hindi ko pa po kayang kumilos ngayon. Frank, parang mali na yata ang ginagawa mo. Ilang araw ka na rito sa kwarto mo. Wala kang ginagawa kundi ang matulala. Sa tingin mo ba, matutuwa si Regine kapag nakita kanyang ganito? Alam niyo po ang tungkol kay Regine? Aba syempre, sinabi sa akin ni Mark ang nangyari. Sabi ko na nga ba eh, napakadaldal talaga. Shh, huwag ka magalit sa kanya. Tama lang naman na malaman namin kung anong nangyayari sa'yo. Ikinwento niya ang lahat, na ikaw raw ang nakasaksi sa pagpatay ni Regine sa sarili niyang ama. Ikinwento rin sa akin ni Mark ang buhay ni Regine, na posibleng dahilan kung bakit niya nagawang patayin ang tatay niya. Ganun po ba? Anak, kailangan mong lumabas at kumain. Hindi pwedeng manatili kang ganyan. Malapit na matapos ang school year niyo habang ikaw mukhang malapit ka na ring matapos. Papa naman, wala naman ho sa isip ko magpakamatay. Wala nga. Pero ikamamatay mong hindi pagkain at hindi paglabas ng bahay. Tignan mo, namumutla ka na. Dahil hindi ka na naaarawan, lagi ka na lang nandito sa loob ng kwarto mo. Mag-isip ka, anak. Kailangan magpatuloy ang buhay. Nahihirapan po kasi akong mag-move on, Papa. Hindi ka talaga makakapag-move on kung hindi ka gagalaw dyan. Alam mo, anak, pag-ibig lang yan. Maaaring hindi maganda ang naging karanasan mo sa unang pag-ibig mo. Hindi pangkaraniwan na nangyari pero kailangan mong magpatuloy sa buhay. Marami ka pang kailangang gawin. Hindi nagtatapos dito ang lahat. At higit sa lahat, hindi pa sira ang buhay mo, anak. Pero yung kay Regine po, oo. Pa, kalooban pa rin po ba ng Diyos ang nangyari sa kanya? Parang hirap po kasing intindihin eh. Dahil po para sa akin, biktima rin siya. Kagaya ng sinabi ko sa iyo, anak. Hindi kaloob ng Diyos ang lahat ng nangyayari sa buhay ng tao. Nasa Diyos lamang ang awa, pero nasa tao ang gawa. Ang nangyari kay Regine ay ang naging resulta ng mga ginawa ng kanyang ama at ang resulta ng mga desisyon niya mismo. May pagkakataon siyang wag gawin pero ginawa niya pa rin. Pero hindi ba kung Diyos ka, dapat pigilan mong mangyari ang mga ganong bagay? Ang buhay may dalawang bumabalanse, Frank. Walang mabuti kung walang masama at walang masama kung walang mabuti. Sige ganito, kapag iisa lang ba ang paa mo, makakalakad ka ba ng maayos? Hindi po. Oh, yan ang sinasabi ko sa'yo. Kaya nga anak, tumayo ka na riyan at mag-move on. Ang akala ni Frank, tsismoso lang talaga ang tatay niya. Pero heto't kaya rin palang magbigay ng advice. Nang dahil sa mga sinabi ng tatay niya, natauhan siya at tuluyang nag-move on sa mga nangyari. Sinabihan din siya ng tatay niya na pwedeng wag niya nang ituloy pa ang pagpapari. Pero sa huli, pinili niyang ituloy ang pagseseminaryo para maging pare. Para kay Frank,
Ang maging pari at magsermon sa mga nagsisimba tungkol sa mga bagay na natutunan niya sa buhay ay ang gusto niyang maging papel sa mundo. 1 taon ang mabilis na lumipas matapos ang nangyari. Nagsimula na si Frank sa pagseseminaryo, dala ang alaala ng insidenteng yun. Nag-confess siya sa pari patungkol sa mga naranasan niya. Frank, salamat at kaya mo nang ikwento ang lahat ng mga nangyari. Natutuwa ako na sa wakas ay kaya mo nang harapin ang madilim mong nakaraan. At ganon din ang susunod na bahagi ng buhay mo. Opo, Father. Sa totoo lang po, matagal ko rin talaga tong kinimkim. Napakahirap po at napakabigat sa loob. Huwag ka nang mag-alala ngayon, Frank. Dahil kung ano man ang nangyari sa kaibigan mo, tapos na at hindi na siya mahihirapan. Teka, Father. Ano pong ibig niyo sabihin? Hindi ko po yata maintindihan. Ganito ang nangyari. Huwag ka sanang mabibigla, ha? Nakausap ko ang pulis na nag-imbestiga ng kaso ni Regine nung nakaraang taon. Nung nakaraang buwan lang din, pumanaw na si Regine matapos niyang mailuwa ang batong sinasabi mo. Kasalukuyan nilang iniimbestigahan ang tungkol sa mga aswang pero mananatiling top secret ang tungkol sa bagay na to. Dahil iniiwasang huwag malaman ng taong bayan na magiging resulta sa takot ng mga mamamayan. Hindi na iwasan ni Frank ang mapaluha dahil kahit na 1 taon na ang lumipas, tandang-tanda niya pa rin ang nangyari. Siguro nga, mas maiging sumakabilang buhay na siya, Father. Siguro nga, mas maiging magpahinga na siya kaysa danasin ang matinding pagsubok ng buhay. Kahit papano, nabawasan ang pag-aalala ko. Dahil paniguradong nasa tabi na niya ang Diyos. Nagtuloy-tuloy ang paggulong ng mga luha sa mga mata ni Frank. Hindi na niya maitago ang labis na sakit na nararamdaman niya. Siguro nga tama ang desisyon ni Frank na pagsilbihan ng Diyos. Dahil ang Diyos ang gagabay sa mga taong gusto niyang pangalagaan at protektahan. Wakas! Mga kapatid, naiibigan niyo ba ang ating kwento? Maraming salamat ha. Kung hilig niyo rin ang mga kwentong pag-ibig, pakisuportahan naman ang isa ko pang channel, ang Mr. Love Tagalog Story. At pakicomment na rin kung taga saan kayo, para naman alam ko kung hanggang saan umaabot ang mga kwento ko. Salamat uli!